Nandito tayo ngayon sa may Capas, Tarlac. O may ride tayo. Ayun o. Sama natin si Brian. Saka si Mike. Ayun o. Sama natin si Mike. So kwento ko lang yung nangyari ng mabilis. Bali, kahapon kami nag-ride. Kasama ko si Brian from Quezon City. Nag-ride kami mula Quezon City hanggang San Fernando, Pampanga. Kung saan nakatira ngayon si Mike. Ayun. Bali, lumipat na siya ng Pampanga from QC. Kaya at least kahit papaano pag may mga ride dito sa norte, may contact na tayo, may guide na tayo. Ito, konti na lang, magiging lokal na to si Mike dito sa norte, specifically sa Pampanga. So may mga ride kaming napag-usapan gaya ng Arayat, ano pa ba? Samat, Mapanuepe. Hanggang kahapon, hindi kami decided kung saan kami pupunta. Kung sa Mapanuepe o sa Pangasinan. Ang napag-usapan namin, mimit namin si Mike muna. Magpapalipas kami ng gabi, doon kami mag-i-stay, doon kami nag-stay sa bahay nila Mike at pag-uusapan kung saan kami pupunta. Sa Pangasinan, nandun naman si Henry Pops. So, ang napagdesisyonan, yun, pupunta na lang kami kay Henry Pops. Andun na siya ngayon. Kahapon din siya biyahe pauwi doon sa kanila sa Pangasinan. At ayun, papunta kami ngayon doon sa farm niya. Sa may, kung di ako nagkakamali, sa may Villasis. Alis kami ni Brian kahapon ng Manila. Nag-ride out kami mga 9. Tapos 86 kilometers din yun hanggang sa bahay ni Mike. Pero nakarating kami mga alas 2 na, mga pasado alas 2. At ngayon naman from San Fernando to Villasis, parang mga nasa 85-ish kilometers din. At ayun, nakaka 40 kilometers na yata kami dito sa Capas. So nakakalahati na tayo ng ruta. Ayun, first time ko makakapunta ng farm ni Henry Pops. Henry Pops, tatay ka na lang mga native na manok dyan. At pagdating dun sa destination natin sa may Pangasinan, bahala na kung anong pwedeng gawin. Alam ko na may ilog dun na Pakiling Bridge, Pakiling River. Hindi ako nagkakamali. Tapos 20 kilometers away sa bahay nila, yung pinakamalapit ko na beach. Tingnan natin kung ano yung hindi nating puntahan mamaya pagdating doon sa may Villasis, Pangasinan.
Ayun, nandito tayo sa pinaka city proper ng Tarlac. Hindi ko na matandaan yung itsura nito dati nung unang napadaan ako, pero parang feeling ko hindi pa masyadong ganito karami yung mga structures. Ng umaga. Nandito na tayo sa may Hirona. Umalis pala kami kanina kila Mike sa may San Fernando, Pampanga nga ng mga 3:30 ng umaga. So after almost 4 hours, dito na tayo. Nakapag-breakfast na rin pala tayo kanina doon sa may Kapas. Feeling ko rekta na to hanggang Villasis, Pangasinan. Dito na tayo sa Arko ng Paniki. May arko pero tinakpan. Hindi ko alam kung ano yung nakasulat. Ano yun? Ano yung nakasulat doon? Mike, ano yung nakasulat doon? Ano yung nakasulat doon? Wala mo, araw. Tinakpan nung... Tinakpan ng ano, yung mayor yun. So time check, 8:13 ng umaga. 86 kilometers from San Fernando, Pampanga. Sabi nung kasama ko, ni Brian at ni Michael, malapit na raw tayo. So, siguro mga kulang-kulang 5 kilometers na lang para makatrating dun sa destination natin.
Nandito na tayo sa may Villasis. Mali yung pagkakatansya kanina na 5 kilometers na lang. Parang may 10 kilometers pa ang lumabas. Wala na akong boses. Medyo may ibo kasi tayo. Saka sore throat. Tapos kahapon, after ng ride, syempre may init. Pagdating kila Michael, malamig na tubig kaagad. Nag-yelo pa na tubig ang ininom natin, kaya ito medyo magaang lalamunan. Alis na tayo ng MacArthur Highway at yun, may pinasukan tayong kanto. Nakita ko kanina ng Arco Barangay Bangabong, parang ganun. Hindi ko masyadong mabasa. Ito na yung kalsada papunta sa farm ni Henry Pops. Si Brian, iniwan muna namin sa bike shop. Sunod na lang daw siya. Pinauna na kami ni Mike. Tapos si Henry Pops parang nakita na siya ron kasi may pinaayos doon. Naputulan ng spoke si Brian kasi kahapon sa may arko ng San Fernando nalusot yung gulong niya sa likod sa may butas. Kaya yun, naputol yung isang spoke at may crack yung seat post niya. Yung seat post niya, papaayos na lang daw niya pagbalik ng Manila. Pero yung spoke ayun, pinapaayos na niya para siguradong iwas disgrasya kasi bukas pagbalik ng Maynila, mahaba-haba pa yung babayahin namin. Kasi mangyayari bike all the way from dito Pangasinan, balik ng Manila. Grabe yung liga dito ah. Mag-aalas 10 ng umaga yung liga nila. Grabe yung liga nila, initan. Barangay Amang Perez. Medyo malayo-layo rin pala. Kala ko malapit na lang paglabas ng MacArthur Highway. Amang Perez. You know, pinagbibiladan ng tabako tsaka palay. Talong. Maraming taniman din ng tabako dito. Ayun oh. Grabe ang lawak nung taniman. Dito halo-halo, may mga tabako. Walang ko ng iba.
Bali, nandito na tayo sa may farm ni Henry Pops. Actually, kanina pa kami dumating. Umaga pa. Before lunch, nakarating na kami dito. Kaso wala si Henry Pops kasi currently nagpapaayos ng sasakyan at mamayang gabi may pupuntahan siyang Cebu. Kaya parang hindi yata natin siya makasama ngayon at baka bukas pa. Pero ang kasama natin ngayon is yung kapatid niya, si Omar. At ayan, nandito tayo ngayon sa may farm ni Omar. At ito, tingnan natin yung mga alaga niya at yung kung anong meron siya dito. Ayun oh. So may mga pato, tapos peking duck, gangsa. Dami oh. Yun oh. Isa sa mga alaga niya. Sayang, sabi niya gusto raw sana niya magpaluto ng kahit isang peking duck. Kaso matrabaho daw kasi. Kulang sa oras. Kung magtatagal sana kami pwede daw. Kasi tatanggalan pa ng balahibo, ganun. Marami pang gawin. Hindi lang ako sure, hindi ko na itanong kanina kung for meat ang kinukuha dito o itlog. Pero tingin ko both siguro. At ayan, may mga tanim siya dito, ayun oh. Kalabasa yata to. Hindi ako familiar sa mga laman yun. May papaya. Yung kamatis. Ayun o. Ito, malapad pa yung taniman niya. Dito may malunggay. Saging. So ito mukhang open space. Ayun o. Wow. Ang saya, di ba? So kung mapapansin nyo, paligid dito, puro taniman. Ayun o. Mostly daw ng tanim dito, tabako. Kasi yun daw ang mahal ngayon. Unlike yung sibuyas. So karamihan daw ng mga nag-farm dito ng sibuyas, lugi daw. Kasi nga, mura ang bentahan. Tapos aside from that, yung may peste pa na anong ang tawag dun? Harabas. So nagkaroon daw ng harabas. Kaya lugi daw. Ayan yung tabako. Ayan oh. Hindi yata masyadong kita kasi against the light. Pero, ayan. Ngayon lang ako nakakita ng buhay na tanim na tabako kasi karamihan ng mga nakikita ko, mga binilad na. Kanina, kung mapapansin niyo yung dinaanan namin, may mga nakasampay, mga nakabilad na tabako. So mayroon pala yung first class, tsaka mayroong second class. Yung first class yung dahon na nasa taas, tapos yung second class yung mga nasa ilalim. Tapos yung mga first class na dahon, yun yung sinasampay nila sa mga kawayan. Medyo mas maingat sila sa pagbilad nun. Unlike yung second class, sa mga dike kanina na nadaanan natin, yun doon lang nila sinasampay yung mga dahon na pang second class. Ayos ba? So ito yung lugar ni Omar, na kapatid nga ni Henry Pops. Nangyari, nagising ka? Ano tayo? Ah, Ayun naman naging sayo, mga bata oh. Whitey, si Nuna.
Yun yung router nila, yun o. Oo nga, no? Ha? Tara. Tulog niya ba yan? Ayun yung berries, yung pitat mga ako. Ayun, sa ulo mo, ayun o. At ito, marami pang mga tanim dito. Ayan, mulberry. Laki. Medyo hindi raw season ngayon ng mulberry kaya wala siyang bunga. Meron pero konting-konti lang. May nakita nga rin ako kanina eh. Ayan. At dito, talong. Ayun, may mga talong. May nakapasok na manok. Ayun, ang lalaki ng malunggay oh. May bunga pa. Ha? Andiyan na raw? Mamaya. Kukuha tayo ng inihaw na hito naman. Ang tamang food trip. May mga talong pa rito. Sili. Grabe. Ang saya. Ayan yung isa sa mga gusto kong gawin sa bahay. So yung rooftop, ganyan ang balak kong gawin sana. Wala pa si Taniman. Henry? Wala pa si Henry? Wala pa rin? Ito naman yung kay Henry Pops. Ayan dito. So nandito kami kanina, lumipat lang kami doon kila Omar para matulog or umidlip. Ito yung tapat nila, yung pinag-uusapan namin kanina na sibuyas. Ayan, yung malawak daw na yan, parang binili lang daw yung ani ng 12,000 in total. Sabi ni Omar, sa buto pa lang daw, luging-lugi na daw yun. Parang sa buto pa lang, inabot daw ng 13,000. Tapos, syempre yung maintenance pa, yung linis, yung mga magbubunot ng damo na parang sabi niya, sa ganito kalaking field, parang 8 tao raw ang naglilinis dito. Binabayaran nila ng 400 every time na magpapalinis sila. Kaya kamot ulo daw yung mga farmer na nagtanim ng sibuyas. At ito, yung katabi niya, yung tabako naman, yan daw yung medyo bawi-bawi daw sila dahil mataas daw ang bigayan ngayon ng tabako. May lugawan at mikihan dito. Kanina natikman natin yung miki. Ha? Ano? Tara. Ito, may mangga, nyog. Marami ring mga tanim dito. Oh, di ba? Ito, solid yung lutuan, oh. Sitaw at saka ano? Ayun. So, ginataang sitaw tsaka baboy yan, ano? Hindi po ito oh. Ito po yung ano, Ah, yung kamansi. kamansi, ayun. Kamansi. So, yung kamansi, ngayon lang ako nakakita nun. Ito. So, para daw siyang langka. Ayun, matitikman natin. At maraming manok dito. Ayun, ang lalaki, oh. Ayan, may baboy. Yun, oh. Yung koral ng baboy. Ito lang yata yung meron isang koral. Sa kabila, wala. Ito yung mga kulungan ng manok. So, good morning. Pang na namin, Sunday na, pang third day na ng aming ride.
ni Brian tsaka ni Mike. From bahay ni Henry Pops, may excursion kaming pupuntahan. Presidente Yung mga hotdog na yan ba? Kasama si Principal. Kasama si Principal. Kasama namin si Principal Omar. Ayan o. Spaghetti tsaka hotdog. Ayun o. Wala pa hindi nahanda. Tsaka syempre si Henry Pops. Ayun o. Grabe. Dapat po. May pinuntahang ano yun. May nagpakayos ng sasakyan. May karaoke. Di ba tama sabi niya sir eh? Dumating kagabi. Anong oras na? Anong oras ka na nga dumating kagabi? Alas 11. 12. Ayun. At syempre kasama pa rin natin si Mike. Saka si Brian. Si Brian alam ko may sasabihin to eh. Si Brian, no? Shoutout sa akin mama na kasama mo. Iyan o. May camera, Hindi kompleto ang vlog ko pag di ko naririnig yun eh. Kapalam na naman yata. Hindi pa naman ako uwi. Si Sir Mike na walang malay. Kaya pagka nagbablog ako, laging kailangan kasama yun eh. Kahit na walang malay, si Sir Brian na mapagbahal. Brian na mapagbahal. Yun ang tawag ngayon. Brian na mapagbahal. Bali ang... Si Sir Henry na mapanghinala. Hindi, so. Ay, ano pala yun? Kung ano pang hinala, iwag ganun. Ang ruta namin ngayon, eh, saan nga tayo pupunta, sir? Mga tarim. Mga Tarem, uy, Maplas River. Maplas River, yun, Maplas River. Isa sa pangarap nating puntahan yan, yung mga Tarem, tsaka yung Daang Kaligasan. Sigurado, isasama natin. Mabawasan na naman ng pangarap ko, sir. Hindi, pero bike yun eh, ang pangarap ko nun eh. Nung tapanahon na yun eh. Kaso yun yung time na ganado pa akong umakyat-akyat nun. Mga panahon. Eh ngayon, medyo dahan-dahan lang. Babalik muna natin dahan-dahan. Pero ang lakad natin dun ngayon, swimming sa ilog. Kaya ayun, tara. Doon naman tayo ngayong araw na to. Sunday dito sa Pangasinan. Bildat yun man. Ano? At solid yung mga view dito. Tingnan natin. Solid yan, oh. Ganda, oh. Solid nga yan, ah. Ayan, oh. Grabe, ang laki ng statwa, oh. St. Vincent, sir. Yan. St. Vincent. So, St. Vincent. Bayambang. Oh. Kawayan yan, sir. Oh. Kawayan yan? So, gawa daw sa kawayan. Laki. Kawayan yan. From bamboo. Tignan mo yung may mga ganun sarap-sarap na yan. Bamboo yan, sir. St. Vincent Ferrer. Yes, So, St. Vincent Ferrer. Ayun, oh. Solid. Mismo, diba, nakikita mo na yung kawayan niya. Dati hindi mo gaano maaningat kasi nga pinturado. Hindi, sir. That's all naman. Tara. Ayos, diba? Nakapag side trip pa tayo. May malaking statwa ni St. Vincent Ferrer. Ayun na nga. So dito tayo sa may pamilihang bayan ng Basista. Basista Police Station. Ayan yung hepe dito. Bato. Ang bato ni Rosa. Bali ang target natin dito eh Talaba. Parang nabanggit ko kasi kagabi na naghahanap tayo ng Talaba. Kaya ito dito. Kuha tayo ng Talaba. Nabanggit ko, naalala ko nga nung nag-Bacolod Marathon tayo. Yun din sana ang hanap ko. Yung Talaba. Kaso nakakatakot kasi may takbo tayo kinabukasan, baka biglang masira yung tiyan natin, hindi tayo makatakbo. Ito, try natin dito. Naalala ko kasi nung huling kain ko ng Talaba, sa sobrang katakawang ko, halos isang bowl yata yung naubos ko. Sumakit yung tiyan ko kinabukasan. Ayun, no? Buhay na dito. Nakuha na yung ano na. 120. Fresh ba to? Oh, friends. Okay lang ba sa'yo yung ganito siya? May manalang siya. Balat sa Ito ang sinasabi ko.
may balat pa sana. Meron pa, meron pa. Kaya may palit yan. Pag wala, malamang sa malamang. Pag wala, balikan mo. Magkano pa isang sumot na? Hindi na kayo. Pwede kayo. Ikaw ang sinakaya mo sila. Ikaw ang Oo. isa. Huwag yung masyadong malaki. Oo nga, yung maliit. Failed yung talaba natin. Kasi meron doon, may balat na. Eh, nakakatakot din. Dalawa kasing choices namin kanina doon eh. Yung talabang walang balat, tapos talabang may buo. Ayun siya yung pulot ni kinky. Eh, nakakatakot kasi yung ano, yung nabalatan na. Parang feeling ko, yung ganun ako nadali nun eh, yung sumakit yung tiyan. May tawag sila, nakalimutan ko. Ano nga ulit yun? Yung sa ganun. Yung pag nasobrahan ka sa talaba. Eltor ang tawag doon. May tawag sila eh. LBM sir sa English. Yeah, mga Eltor. Kaya ang nabili natin, tulingan. Tambakol. Ihaw. Sa tamang ihaw na lang. Ihaw tayo sa gilid lang. Ayun, pwede. Kalit, pwede lang. No, yun. Para naman kalit. Bumili na ako ng pins kaya... So, ihaw-ihaw by the river ang gagawin natin. Napapansin. Ito, mukhang malapit na tayo sa may mga tarim. At ayun, yung mga bundok-bundok na yan, dyan daw yung tagos noong daang Kalikasan. Papunta ng Zambales. O kaya yung daang Katutubo. Pero ngayon, sarado yun, ano? Yung kalsada na yun. Opo sir, kasi under construction sa Bandaran. So, hindi pa tayo makakadaan. Hindi pa passable daw. Ngayon. Binay ko namin ito. Yun o, sarong gawalaw. Mount Buryun. Nakalan? Buryun? Sabi mo ba yung gagawa rin? Ayos yung puno ah. Ginagawa ko yung dati. Ano gawa yun? Ano nangyari dito? Bawal naman. Yan o, ligo ni. Yan pala yun. Ito rin yun. Ito rin yun. Ah, Ito rin yun sir. Karugtong yan dito. Ito rin yun. Yun. Doon din. solid, ganda. Imposibleng hindi ka pa makontento dyan sir. Solid. Tapos babaw pala ng pupunta natin. Change of plan tayo. Sarado daw yung mapless. Kaya ang mangyayari, sa may pakalat tayo. Isa sa mga kilalang tourist destination dito. Ang nangyari kasi sa mapless, may mga lasing daw na pumunta doon at nagbabasag ng mga bote kaya marami raw nagkalat na bubog. So i-clear daw muna nila yung bubog para walang madisgrasya kung may mga turista. Ayun, no choice. Kaya ito, doon tayo sa may pakalat, which is malapit-lapit na rin naman sa kung nasaan tayo ngayon. Oo nga, no? Resort. Farm resort. Maganda. Inulog pa. Kabado. Kabado, di na pwede. Sa gilid yata, sa ilalim ng sasakyan. Parang narinig ko. Saglit lang sila. I-abante ko. Tapos maglagat ka naman. Yun sir. Nandito na po tayo sa may entrance ng Pakalat. Ayun, oh. Dahil Salamat sa
Salamat sa yun mga nandito. Delivery tayo ng entrance. Kay Ma'am LM Vallejo. Ayun oh. Kay Ma'am Isibes. Ayun. So, salamat po. Madam. Salamat po. Tsaka naalala naman ni Madam Kalbo. Bikers. Salamat po. Naman yan. Your pangpakain nila ng baka. Dapat ng lipat-pato nila. Tapos, yung makukuha nilang puno o palay. Yung dayami niya, yung pinapapakain nila sa baka. Inuwi. Saan galing yan? Nahuli nyo? Galing mo? May tilapia. Saka alangka. Paano yun? Kasi dilo lang. Ba't mo tinula? Nakita ko tinulak mo, nag-videoan ko kaya. Nag-video ko, tinulak mo eh. Nakita niyo. Nandito na tayo sa may Pakalat River. Dati nakikita ko lang to sa mga vlog dito sa Pangasinan. So isang nga to sa mga kilala na tourist spot dito. At ito yung hanging bridge. Kaso sabi hanggang dito lang daw, picture lang, bawal tumawid. Ayan, may harang oh. Ito yung hanging bridge. Sayang di tayo makakatawid dun sa kabila. Hanggang dito lang tayo. Wow! Kita nyo naman ang daming cottages na nandito. At may mga tindahan na din. Ayun no. Hello po, good morning. Ang dami ng tindahan, mga chichirya, alak, yelo. Tingnan natin sa dulo.
Pakalat. Pakalat. Kakalat sila. So ayun ang ating quick tour nung Pakalat River. Dito nga sa may Pangasinan. Bali ang Pakalat Barangay, pangalan ng Opo, barangay. barangay. Tapos mga tarim na to. Opo. Ayun. So ito sa Municipality nito. ayun, so Pakalat ang barangay dito sa may mga tarim. At hindi naman ganoon kadami yung tao on a weekend. Sunday. Maya-maya pa pagdadatingan yan din. Ayun, mamaya pa daw. Bali ang pinaka-entrance, 10 piso, isa. Dito, ano lang yun. Parang eco-free lang. Tapos ito, yung cottage. Kadihan. Tapos yung Dati dito kayo pa sa inyo. Tinago mo pa yung 200 suple, oh. Tinago. at yung cottage 300. Bakit? Ayan, ang daming cottage. Meron kanin dito. Pero parang yung may napanood ako dati, parang hindi pa ganito kadami yung cottage. O ganito na talaga. Ganito hindi. Marami na kayo dyan. Marami na ngayon, ano? Kasi dati parang konti lang. Gustong maligo. May konti. Ayun, Ligo mo yun. Ang sarap na pakiramdam yan. ako liligo ako. Maligo bago. Try natin yung swimming. Umalis na tayo ng Si Master 3 pas Pakalat. Lagi ko nakakalimutan. Pakalat. Umalis na tayo ng Pakalat. Nga dyan eh. Ayun, may mga papunta pa, ang dami, oh. Sila ng Quezon City. Bikers, oh. Bikers talaga. Pero may pupuntahan pa tayong isang ilog na malawak. Kanina nadaanan na namin. At ayun, dadaanan lang natin. Mas try nating lumangoy. Ang tawag sa ilog is Borawak. Nakuha nila. Kasi pinaghalong Boracay tsaka yung pangalan ng barangay nga. Kaya Borawak. Lawak. Lawak. Ayun, barangay Lawak. Opo, sir. Ayun. Sa barangay Lawak, tsaka Boracay, Borawak. Ayan, pumunta tayo doon. Habang nagpo-food trip, lalaps tayo, lalaps tayo. Mga masarap magpaanod dun eh, oh. Kunin mo yung ano, Mar. Yung kamat. Grabe, ang solid nung ilog na yon. Yung tinatawag nga nila na Borawak, nag-enjoy ako doon. Kaso bitin kasi yung sa may parteng palayo na kung saan ako nag-start, ang sukal na masyado nung vegetation sa ilog. I mean, kabilaan ang sukal ng mga halaman, parang feeling ko may lalabas na something dun sa gilid, tapos bigla akong hihirain kaya umatras ako. Bumalik ako dun sa kung saan ako hinihintay nila Michael at Brian. Pero napag-usapan namin, sana magawa natin minsan is yung may bangka or
kayak, yung tamang inflatable na boat para kasabay ko lumangoy kasi ang haba daw nung ilog pa na yun. Parang mga kung 10 kilometers stretch daw, abot daw ng 10 kilometers yun. Parang hanggang Carmen daw o kung saan man. Isa yun sa mga gusto kong gawin, yung makalangoy sa Wild River na ganun. Kaya sana matuloy. One of these days, ano natin yan, i-targetin natin. At ito, padyak na kami pauwi from Villasis. At Pangasinan. Ihahatid namin si Mike sa may San Fernando. Sa camera mo. Oh, Shoutout nga pala kay Henry Pops. Maraming Yun. salamat sa pag-host sa amin. solid, grabe, Ate solid. Eden, thank you. Brother Omar, sir, salamat, thank you. Grabe, solid kayo. Nag-enjoy kami sa stay namin dito. 2 days and 1 night. Siyempre kay Mike din, sa bago niyang mansion. Salamat. Sa pagpapatuloy, may contact na tayo sa Fernando o Pampanga area. At dahil dyan, maraming mga iba pang rides, planong rides na pag-usapan. Like yung Samat, saan? Arayat, yun, Mount Arayat. At syempre dito, yung mga Minalungaw, naging madali na yung access sa atin. Mga Tarem, yun! Yun ang solid. Daang Kalikasan, Daang Katutubo. So hindi na tayo mahihirapan sa mga contacts na pwede natin i-multi-day ride. Amang pasyal lang. Kaya exciting. So ngayon, ihahatid lang muna namin si Michael sa may San Fernando. Tapos kami naman ni Brian. Padyak na ulit, pauwi. So 1:47, mag-aalas 2 ng hapon. Sigurado gagabihin na kami ng dating neto sa Quezon City. Pero solid. Solid tong 3-day weekend adventure natin.